Muling naging laman ng kontrobersiya si Pangulong Ferdinand Cuting Jr. at Pastor Apollo Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ matapos silang patikusin ni Atty. Dan Torion dahil sa umano'y katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan. Sa isang pahayag, isiniwalat ni Atty. Torion ang umano'y maitim na pakay ng Pangulo sa pag-giit sa grupo ng KOJC na tila ginagamit ang organisasyon para sa pansariling interes at impluensya. Ayon kay Atty. Torion, tila may nagaganap na pagmamanipula at hindi tamang paggamit ng impluensya ni Pangulong Cuting Jr. sa grupo ni Quiboloy. Binatikos niya ang umano'y pakikipagsabwatan ni Cuting at ni Pastor Quiboloy para makakuha ng suporta mula sa miyembro ng KOJC at magamit ito para sa kanilang kapakanan. Dagdag pa ni Torion, dapat umanong maging mapanuri at maingat ang mga miyembro ng KOJC sa mga aktibidad at mensahe ng kanilang leader upang maiwasan ang pagiging biktima ng panlilang. Nananawagan si Atty. Torion sa publiko at sa mga otoridad na bigyan ng pansin ang isyong ito at magsagawa ng investigasyon. Aniya, mahalaga ang papel ng mga religious group sa lipunan kaya't hindi dapat ito gamitin sa maling paraan. Nagsilbing babala rin ng kanyang pahayag sa mga mamamayan na maging mapagbantay at hindi basta-basta magpapadala sa impluensya ng kinikilalang personalidad, lalo kung ito ay para sa pansariling interes at ilang tao lamang. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Bagong payag si Pro-11 Chief Nicolas Torre kaugnay sa mga litratong naglipaan na ngayon sa social media. And I'm sure nakita na yung litrato na yon dahil kitang-kita sa mga larawan ang malalim na hukay sa basement ng Jose Maria College Foundation Incorporated, ang educational institution ng Kingdom of Jesus Christ. Sa Facebook post ni KOJC Legal Counsel Attorney Serlito Torion, tinatanong nito si Torre at ang PNP kung totoo bang na may mga paghuhukay o masasabi natin pagmimina sa GMCFI basement. Wala namang direktang sagot sa press conference kanina si Torre, pero may binanggit ito na posibleng pinanggalingan ng litrato na inilabas raw ni Atty. Torion. About sa digging na yan, allegation ni Atty. Torion yan, let him prove that. Wala akong sinasabi muna dyan sa mga bagay na yan, sapagkat yan ay allegation nila. Let them prove it. Yan ang gusto nila. Di, sige, let them prove it also. Pero may photos and videos din. Ilabas nila yung nagbigay ng photo at ipakita niya rin ang, alam niya ang batas, paano dyan. Ilabas niya yung taong nagbigay at bigyan niya rin ng sworn statement. Kasi kaya kong gawin yan sa loob ng Photoshop. Sa loob ng Photoshop, yun yung binanggit ni Torre. Bilang sagot naman, nagkaroon din ng press conference ang KOJC at tinamon ni Atty. Torion si Torre na sabay nilang puntahan yung basement ng eskwelahan. Tanging paraan upang magkaalaman kung sino nga ba Almar Ina at mga kababayan sa kanilang dawa ang nagsasabi ng totoo. Kung product ngayon ng Photo Adobe Shop, no? Ilang beses na kasi at saka kaya nga para ma-erase yung mga doubts na yan, magsama kami, no? Sama itong mga media personnel, no? Na papasok at payagan niya kami para ma-determine natin kung totoo ba talaga ito. Kasi kung hindi totoo, then we will be truly happy. Mga partner, hindi pa nakontento doon si Torre at iginiit na walang halong politika ang kanilang operasyon dito sa loob ng ating compound. Bagay na atin naman agad na pinabulaanan. Hindi ito politikal. Huwag natin haluan ng politika ito. Wala itong politika rito. Ito ay patas na pag-i-implement ng warrant of arrest. Gaya na napakaraming tao ngayon sa loob ng mga kulungan dito sa Davao City at sa iba pang parte ng bansa. As to his other declaration na walang halong politika ito, kanyang opinion yon. Na ang amin naman is parang meron talaga, no? Kasi hindi ko maintindihan bakit itong great obsession na nangyayari ngayon na you would spend so much. Ilang tao pa kakainin mo dito araw-araw? 3,000, 4,000 sila, no? Spend so much, yung balik-balik ko na, yung mga terorista nga na marami nang napatay, convicted na. Ni ang PNP wala ngang ginawang mga wala ngang ginawang hakbang para madakip ito sila. Doon sa West Philippine Sea, no.
Doon ang problema talaga, hindi naman tayo nag-assemble ng ganito karami ng mga pulis para at least yung specific areas na kiniklaim natin ay hindi claim ng iba, no? So, yun duda namin. Partner Almar, Ina, the numbers will not lie. 3,000 to 4,000 police officers, tapos sasabihin na walang halong politika. Numero mismo ang nagsasabi na sandamakmak ang mga pulis. Kahit nga dito sa aking kinaroroonan, no? Sa aking kanan, may mga pulis. Sa aking kaliwa, meron din mga pulis. Kaya maaninag talaga ng taong bayan kung sino ngayon ang sasabi ng totoo. Si Torre na hindi masagot ng diretsyo kung totoo ba na may larawan ng mga paghuhukay, kung totoo bang may pagmimina o excavation, o si Attorney Torreon na may hawak na larawan at pinuntahan mismo yung GMSA 5 basement kanina ngut hindi binigyan ng access ng mga pulis. Kaya pa ba ng ating mga pulis dito sa loob ng compound na matiis ang kanilang hepe na lantarang nagsisinungaling sa taong bayan? Mahaba pa ba ang pasensya ng taong bayan, nating mga kababayang Pilipino na harap-harapan tayo na niloloko ng ilang mga opisyal ng PNP? O in fact, na dapat itong mga pulis na ito nakatulong sa deployment sa Luzon, no, sa mga kababayan nating matinding binaha dahil sila ang first responders tuwing panahon ng sakuna. Almar, Ina. MJ, napakita na ba si Torre dyan pagkatapos ng inaccept o tinanggap ni Attorney Torion yung challenge? No show si Torre dito, no? Pero kanina sa press conference, maaninag mo talaga ang kawalan ng paggalang, ano? Dahil doon sa Philippine-Japan Friendship Highway, sa kabilang side, nandun yung kanilang naglalakihang truck na nakapatong doon yung LRAD. Sa kabilang kalsada naman, nandun yung Waxis. Yun po ang venue ng press conference kanina. At habang piniplay o habang nagsasagutan ang mga media at si Attorney Torion, ang KOJC Legal Counsel, bigla nilang pinatunog ang LRAD at na i-play yung loop na boses ni Attorney Torre na nananawagan nga ng pag-surrender, no, sa mga kanilang hinahanap. Kaya makikita mo, kalagitnaan nyo ng press con, kaya nagreklamo tuloy sa Attorney Torion, ba't pa nila ngayon inon ang LRAD habang tayo ay nagko-question and answer? Di ba maaninag mo na talagang ayaw nilang ayaw na, syempre, hindi naman nila yung gagawin kung hindi nila alam na ongoing yung press conference. Yung pagrespeto ba as tao, no? Pati yan nawawala sa mga operasyon dito ng mga pulis. Ina, at least MJ na saksihan ng media kung gaano kabastos ito si Torre at gaano siya kasinungaling. Yes, tama ka dyan, Almar. At sila rin mismo kasi kung ikaw ang nakikinig at nagdo-note sa press conference, talagang importante sa iyo yung bawat sambitin ng resource person. Pero yun kanina nga, may mga parts doon na hindi namin makuha agad, inaudible yung press con kasi walang speaker eh. Si Attorney Torion lang at dilagay yung mikropono ng iba't ibang mga media outlets. At yun nga kanina, pagtapos ng press conference, nag-ikot tayo, no? At nagkaroon tayo ng mga live, Facebook live doon sa pag-iikot. Kasi nag-request talaga ang media na puntahan natin yung basement kasi atin yun eh. Property yun ng KOJC. Bakit daw tayo nagpapapigil sa mga pulis? Pinuntahan namin. Yung una namin pinuntahan, yung basement access malapit sa 7-Eleven, malapit dito sa Emerald Gate. Nako, pagpunta namin doon, nagulat yung mga pulis. Ba't nandun kami? Nang makita nila sa Attorney Torion na tinahanap yung kanilang immediate superior doon, agad silang tumayo. At tinayo din nila yung kanilang mga pananggalang. Parang tinatabunan mga partner yung loob ng basement kasi sa malayuan makikita mo kung may mga nakasampay, may mga gamit ba sila nakasabit doon, yung kanilang ginawa. Pag alis nila Attorney Torion doon at ng mga media, lumabas ngayon yung mga pulis, dala yung kanilang mga shield at tinabunan mismo yung view para sa kung ikaw ay medyo salat sa height, hindi mo makikita kung ano nasa loob o nasa likod ng mga pulis. Pagkatapos diyan, pinuntahan na agad ng media at ng Attorney Torion yung entrance naman ng JMCFI basement dito mismo sa loob ng school. Hindi rin nagtagumpay, wala rin kasi nandun ang mga pulis. Pinuntahan na naman namin doon sa lugar dito malapit sa Bible School entrance ng basement, hindi rin nagtagumpay. So 3 attempts sa JMCFI basement just to prove
ito talaga, magkakaalaman tayo kung meron ba talagang paghuhukay ng butas sa loob ng compound o sa loob ng basement, puntahan natin. No avail. Pinuntahan naman natin with the legal team at ng mga media ang KOJC Cathedral. First canopy, pinuntahan namin, wala. Umikot kami sa likod at nagstay kami outside the police line, yung yellow line. Sa kabila naman, yung canopy facing the KOJC Kingdom, no avail rin. So lahat ng opsyon ay tiningnan at inavail po ng ating KOJC Legal Counsel with Attorney Israelito Torion, pero walang response. Pagtanggi, hindi kayo pwede dito. MJ, kanina nakausap namin si Sir Ibi Hugalbut, no? Dinescribe niya nga si Torre as a lost soul na nga daw siya at naawa na nga siya dito sa mga bagitong pulis. Kasi nga, kumbaga ba, na napupunta sila doon sa no choice, pero kitang-kita na daw na talagang kung diskontento na or hindi na rin gusto ng mga pulis yung kanilang sitwasyon. Can you describe more on that? Ano ba talaga, kung ilalarawan mo ang mga pulis dyan, lalo na doon din sa area kung saan naririnig nila yung boses ni Torre? Yung doon sa loop, loop niya. Yes, may isang junior minister dito na nakausap ang isang pulis na taga Antipolo Rizal. At ano nangyari? Umiyak. Naku. Dahil nga, andito siya, tatay siya, yung asawa niya, bagong anak, sanggol pa yung bata, at yun, bahay nila ay binabaha. At wala siya magawa, hopeless siya. Dahil andito siya, pang 4th day niya na raw dito, wala siyang maayos sa tulugan. Actually, natutulog lang sila sa mga damuhan at kung saan pwede na maglatag ng karton dito sa loob ng KOJC compound. Ganyan sila ka-helpless. Nung nakarang araw na itinake over nila yung Emerald Gate the day after our 39 KOJC anniversary. Yeah. Payapa pa yung mga pulis sa labas doon nung umagang yun Noong marinig nila yung LRAD at nagsisisigaw na si Torre, doon sila naging alerto para ba na-terrorize agad sila at nag-battle formation. So hindi sila pinangungunahan. They are not ruled by the progress or by peace. They are ruled by fear. Alam mo yan, partner Ina. Oo, at dahil na-mention mo itong anniversary natin, no, di ba plano nga na makiusap pa rin tayo na maggamit ang cathedral pero hindi pa rin. So, kamusta ba yung nagiging preparation ngayon at ano bang kaganapan pa dyan sa loob po ng ating compound? Actually, habang tayo ay nagpapanayam, ay ongoing ngayon yung basketball games, ball games naman ng mga kapatiran natin. Dapat maglalaro sana kami ni Jade at ni Admar pero andito kami ngayon at nagbabantay dahil uunahin muna natin yung pagbabantay sa KOJC compound. Ongoing yung games. Sana manalo yung team natin sa SMNI. Uy, baka masabihan tayong bias? Hindi naman ako host nagre-report lang naman ako. Sana manalo. Hindi, ito yung spirit of camaraderie na turo ng ating mahal na pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. Maalala natin yung sinabi ni pastor na, how will you know when you have peace? Yes. Diba? You will know when you have peace if in the midst of the storm, we are in the midst of the storm, but we are still calm. Yes. Naglalaro tayo ng basketball. Nagpaparade pa tayo kagabi. Nagpe-praise pa rin tayo sa ating dakila Ama. Ito yung kapayapaan na nakikita ng buong mundo batay sa turo nating mahal na pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. And the fact, Ina, Almara, kung masasama tayong tao, yung mga pulis dito na natutulog sa gabi, walang kamalay-malay at yung kanilang mga baril ay nandyan sa gilid, kung tayo masasama. Diba? Matagal na nating inimbargo yung kanilang mga baril gaya ng ginagawa ng CPP and PNDF, no? At pinutok doon sa mga pulis mismo na nagdudulot ng takot sa atin. Pero ang turo ni pastor, kapayapaan. Hindi tayo lalaban. A-abide tayo sa kanilang mga sinasabi. Pero kailangan na natin ma-document at kailangan idaan sa tamang proseso. Ina, Palmar. MJ, bago ka namin bitawan, kasi baka meron ding tanong si Kaado na sa linya din via Zoom. Sir, magandang hapon. Almar, Ina, tsaka MJ po. Okay, balikan natin si Kaado. Jay, di ba kanina nag-ikot ka rin before kayo pumunta dun sa basement? Parang nakita ko sa post na nakarating yung mga police doon sa garden ng maliit na farm ng KOJC. Pakikwento kung ano yung nakita nila doon kasi sa picture parang nagsusundot-sundot ng kahoy yung yung mga police diyan ang story doon, Almar, Ina, may heartbeat sa gulayan. Heartbeat din ang nila, ang excuse na naman nila.
Kakaiba. Heartbeat. Dahil kasi yung bakanting lote na yon kung saan itatayo ang Q Palace, adjacent yun ng KOGC hangar. Bakante nga, matataba ang lupa sa ating compound, and to help augment our food supply, tinaniman ng mga mais, ng mga okra, ng mga munggo, mga gulay ba? Mga gulayng maririnig natin sa awiting Bahay Kubo. Dahil nga sa matinding imahinasyon ng Philippine National Police at kanilang pagdududa na yun daw ang lote na yun, dahil may mga boulder doon may mga poste doon para mga pundasyon, para nga inihanda para sa building o edifice na itatayo doon soon. So may mga may mga semento doon, may malalaking bolt. Pinagdudahan nila yun na meron daw yung bunker sa ilalim dahil yun ay adjacent mismo sa KOJC Kingdom. Matatawa ka kasi kung intelligence ang pag-uusapan, intelligence report, walang intelligence ang report na kanila natatanggap dahil sila mismo doon sa gulayan naghahanap ng heartbeat. Almar, Ina. Parang sa kanina din, sa tubo, kung tama yung information na kuha namin, pinapakinggan din yung heartbeat sa tubo. Pati nga sa septic tank, Almar. Pati nga sa septic tank, sinusundan nila yung heartbeat. Alam mo yun, demoralize masyado ang PNP. Kasi pag sinabi mong PNP, matalino, matitikas, upholding the rule of law, pero sa nangyayari ngayon, sila mismo ang gumagawa ng dahilan na sila pagtawanan ng taong bayan. Lalo na yung sinabi ni Torre kanina na wala daw halong politika. Naku, basang-basa ng taong bayan ang mga nangyayari ngayon, Ina at Almar. Pero ngayon, kahit may mga police presence sa ating harapan, maaninag mo pa rin yung simoy na kapayapaan sa ating mga puso. Dahil unti-unti na nating natatanggap na alam mo, in our perspective na kahit nandyan may yung mga pulis, wala naman tayong masamang ginagawa at wala tayong tinatago, tuloy pa rin ang ating mga activities, tuloy pa rin ang buhay. Pero yun nga, sa kanilang ginagawa ngayon, hindi KOJC ang nasisira, hindi pangalan ni Pastor, ating mahal na Pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy ang nasisira, pangalan ng Philippine National Police. Almar, Ina. Correct. Nasa linya na via Zoom si Kaado Paglinawan, ang isa sa mga geopolitical analyst. Kaado, magandang hapon. MJ, Ina, tsaka Almar po. Baka hindi tayo narinig ni Sir Ado. Diyan na ba ako? Magandang hapon po sa inyo lahat, mga kabansa. Tayo nandito sa Liwasan Bonifacio. At nakikiramay tayo sa mga kaguluhan na nangyayari ngayon sa ating sambayanan, lalo-lalo na sa Davao City. At magandang hapon, magandang gabi. In a few minutes, gabi na, magdidilim na. So, magandang hapon po sa inyong lahat. Kaado, baka may tanong ka kay MJ na nasa ground ngayon, nasa KOJC compound. Ang pagkakaalam ko dyan ay yung heartbeat na naririnig nila dyan kay Jose Marichan Kasi Pasko na Kanina sir, kay Jose Marichan. Naku naman. No? Pasko na kasi. Hindi ko maintindihan. We have a saying, military intelligence, police intelligence is a oxymoron. Because yung mga police at military, wala namang alam yan kundi mag-obey lang ng orders, illegal or otherwise. Anong intelihente ron? Kung susunod ka lang, kundi parang aso ka lang, fetch, eat, stay, lie down. Anong intelligence na kailangan mo na kundi intelligence lang ng isang tuta, ng isang aso. So it's an oxymoron. It's a contradiction in terms. So wag na natin bigyan ng masyadong maraming bigat yan. Masyado pang mahihirapan ang ating pag-iisip. Baka tayo pa ang mabawasan ng intelligence, mga kabansa. MJ, nasa linya pa sa MJ. MJ, siguro last na lang bago ka namin bitawan. May namataan dyan na aircraft sa KOJC compound.
US military aircraft. Hindi tayo nagkakamali. Bago lang ako magtapos, partner, itatanong ko ito kay Kaado. Kaado, ito bang Boeing Vertol CH-47 na eroplano? Ito ba ay gamit ng Boeing Vertol 107-2? Ito ba ay gamit ng mga Amerikanong sundalo? Dahil ito ay nag-iikot sa KOGC compound malapit sa airport kanina. Baka yan yung tinatawag na Poseidon aircraft. That is an pwedeng air to ground, air to sea surveillance aircraft. So, wala naman tayong ganyang aeroplano eh. Ginagamit din nila yan sa sa sinasabi nilang West Philippine Seas. In fact, that was nung block ng Chinese Coast Guard ang Teres Magbanwa at yung mga reinforcements. Lumabas din yan eh. If I'm not mistaken, that is the P-8 aircraft. Navy yan, Navy. Okay. MJ, last siguro na update mo dyan kasi alam namin na nakikita namin sa mga videos na nag-iikot na naman ngayon ng Philippine National Police dyan sa mga buildings dyan sa KOJC compound. Yes, thank you, partners. Isa lang nangyayari dito, partner Almar, partner Ina, and Kaado. Nang sila pumunta dito, walang tunnel. Yeah. No? Pero base sa mga larawan natin na kukuha, meron ng mga tunnel at 8 feet. Walong talampakan na and counting. Palalim ng sila ng palalim at sana ay hindi maapektuhan yung structural integrity ng buong JMCFI. Natatawa nga ako dahil ang lumalabas ngayon dito, partners, if there's no tunnel, then build one. Yun yung ginagawa ngayon ng Philippine National Police. Mga kababayan, nakikita po ninyo ang mga nangyayari sa amin dito sa KOJC, ang lantarang pagyurak po sa karapatan ng mga taong simbahan ng Kingdom of Jesus Christ at ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Nakikita po ninyo ang justisyang nagaganap sa Davao, mga taga Mindanao at mga bahagi pa ng ating bansa. Tayo po mga Pilipino ay mga magagalang. Sabi nga ng ating lupang hinirang, tayo ay perlas ng silanganan at mapagmahal sa kapwa. Subalit kung may mga politiko, may mga opisyal ng uniform personnel na sinisira po ang ating katauhan bilang mga Pilipino, ito ba'y hahayaan na lang natin? Mga kababayan, hanggang kailan po tayo mananahimik? Hanggang kailan po tayo magbubulag-bulagan? Mga kababayan, nasa atin po ang susi. Tayo po ang Pilipino. Mula po dito sa KOGC compound sa Davao City, para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, balik sa inyo mga kapartner. Yun mga kapartner, si MJ Mondeja, maraming salamat sa report. Andiyan ang update dun sa, sa Davao City, sa KOJC compound. Andiyan pa ba sa linya si Kaado? Kaado mo hapon. Nandito po ako. Yes, sir. Sa tingin mo, ano yung dito? Basa mo dito sa pagdating sa politika, itong nangyayari dito sa KOJC compound na kung saan libo-libo nga yung mga pulis na nandyan ngayon sa Davao City. Well, unang-una, dinadivert nila ang ating atensyon, no? So let us be very careful. Kasi ginagamit nila rito na kasangkapan ang KOJC compound, no? At ang kanilang behavior dyan. Pero ang tunay na problema dyan ay hindi si Torre. Ang tunay na problema dyan ay si Benhar Abalos na walang silbi na local government secretary. Dahil alam mo ba, sabi niya, autonomous daw ang pulis. Kung autonomous, di bali wala siya. The police force is under the direct supervision and control of the Secretary of Local Government, Interior and Local Government. Sir Ado? Ayusin lang siguro natin yung komunikasyon kay Sir Ado Paglinawan, no? At maganda yung kanyang pinunto nga kanina na although sabi niya na hindi daw talaga si Torre to,
This is beyond Torre, yan si Abalos, but ang punot dulo po nito mga kababayan ng ating stand dito ay ang kumpas ng US at ng Marcos administration sa tahasan nilang pagkubkob dyan po sa KOJC Religious Compound at ang kanilang obsession na makuha po si Pastor Apollo C. Quiboloy. At kanina napakaganda ng ating talakayan with Sir Ibi Hugalbot na kung bakit ganun ka-hellbent ang administrasyon laban sa KOJC at kay Pastor. Diba? Una na nga rito dahil ang lakas ng KOJC, lalo na po sa Amerika, na ang mga Amerikano ayaw po nila na merong isang Pilipino na from a third world country na magpo-prosper. Secondly, yung ang nais ng Amerika na makubkob yung area po ng KOJC Religious Compound because this is very strategic sa plano po nila na pagtatayo ng EDCA site. Now, bakit gusto nila ng mas maraming EDCA site dito sa ating bansa? Because now they want to prepare the country dun sa possible war with China. Yun po yung sinasabi ng ating mga geopolitical analysts na ang lagay po ng politika sa buong mundo ay talagang gusto ng Estados Unidos na magkaroon muli ng digmaan dito po sa Asia. Kung doon sa Ukraine naging successful sila, ngayon yun po yung gusto nilang mangyari dito sa ating bansa. That's why we are telling the people, yung nangyayari po sa KOJC, pinapakita po namin ang sitwasyon na kung saan ang mga Amerikano at ang gobyerno ni Bongbong Marcos Jr. ay nagsabwatan na. Hindi, yun ay para sa kanilang sariling interes at napakadelikado po nito mga kababayan. At kung okay na si Kaado sa linya, ay muli natin itong ipakita, isiwalat sa mga mamamayan na kung bakit ang laban po ng KOJC ni Pastor ay hindi lang po para sa amin, kundi ito po ay para sa buong sambayan ng Pilipino. Na ginagamit nila ang ginagamit ng Bongbong Marcos Jr. administration ang kapangyarihang ibinigay sa kanilang taong bayan to precisely suppress the people. Yun na po yung nangyayari ngayon, At ayan, Sir Ado, nandiyan na po ulit kayo sa linya. Oh, Sir. Wala na. Ayan, Kaado. Kaado, may tanong po kami dito kasi naumpisa naman po kanina. Ito, lumakas ako lang dito. Okay. Ang masasabi ko lang ay ito, ito ay sangayon sa Agile Combat Employment Air Force Doctrine ng Estados Unidos. Sila ay may budget to complete this year. Kaya pinipilit nilang tapusin ito this year. Mukhang ang Davao is one of the designated EDCA sites na gusto nila makuha for a drone. Hindi lang deployment, kundi gagawa rin yata sila dyan ng mga drones. Pangalawa, Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!